ng ating Panginoon. Magsilod po ang lahat, tanda ng paggalang sa banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan o kay buti ng Ama, sadyang kay dakila niya. Kung may balangkas ang tao, may binabalangkas din siya. Kung may binubuo ang tao, siya'y di nawawala at di mawawala ang pagbuo niya. Kung mayroong adikain na mabuti ang tao, higit ang mabuting adikain niya. Kung ano ang panuntunan niya, kung magiging panuntunan lamang ng lahat ng mga anak niya, lahat mapapabuti sila. Kaya't halina, halina mga minamahal ko, sumainyo ang kapayapaan sa tuwina. Ang may pandinig ay nakarinig. Mula sa unang sulat ni Timoteo, kay Timoteo. Turo mo at ipatupad ang mga bagay na ito. Sino mang nagtuturo ng iba kaysa rito at di sang-ayon sa salita ng Panginoong Hesukristo at sa mga aral tungkol sa kabanalan ay nagyayabang, ngunit walang nalalaman. Sakit na niya ang manuligsa at makipagtalo tungkol sa mga salita. Bagay na humahantong sa inggitan, alitan, kutsaan, at pagbibintang. Mahilig din silang makipagtalo sa mga likuang pag-iisip at di kumikilala sa katotohanan. Mga taong nag-aakala ng relihiyon ay paraan ng pagpapayaman. Kung sa bagay, malaki nga ang mapapakinabangan sa relihiyon kung ang tao'y marunong masyahan.
Wala tayong dalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadala pag alis dito. Kaya dapat na tayong masyahan kung tayo'y may kinakain at dinaramit. Ang mga nagnanasang yumaman sa anumang paraan ay mahuhulog sa tukso at sa bitag ng masasamang hangaring magtutulak sa kanila sa kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad ng nagkamal ng salapi, may mga nalayo sa pananampalataya at nasadlak sa paghihirap ng kalooban nila. Ang may pandinig ay nakarinig. Katotohanan, kung nadarama mo na amang mahal at kinikilala mo siyang lubusan, ang pagtutuon mo ng pansin ay hindi na sa sanlibutan. Ang pandama mo'y kaiba ng tuwiran. Kaya naman, kung ang kamalayan mo sa unang buhay, kung ano ang bagay na material na nasa mong kamtin at makita, iniba't na iiba ka na ngayon, sapagkat nasisihan ka na, natututo ka ng maaliw, at nakakadama ka na ng galak kahit ano ang makamtan, sapagkat alam mo, ang mga bagay na pansanlibutan ay iiwanan mo lamang. Kaya makipagtotoo ka, subalit di ka makikipaglaban at hindi mo uuyamin ang kapwa mo para lamang sa pananaw mong ikaw lang ang natututo, kundi ang kaalaman mula sa Ama ang siyang sisigihin mo, patnubayan kanya at patuloy mong aalamin at matututunan. Sa gayon, ang bawat araw na siyang kinikilala mo at tinatanggap sa buhay mo, mapapatotohanan niyang may gagawin at ginagawa siyang mabuti para sa iyo. Bilang anak niya, ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Bakit nga ba kailangan maglaban ng tao? Bakit kailangan na magtalo-talo? Bakit kailangan ipaglaban mo ang sarili mo? Bakit hindi ang Ama ang siyang ipaglaban mo? Bakit hindi ang salita niya ang siyang masdan at pag-aralan mo at lakipan mo ng pagsasabuhay na may kalakip na gawa? Sa gayon, ang bawat araw na nakikilala mo siya at nadarama mo siya, mapapatotohanan mo may ginagawa siya sa buhay mo na masigit sa unang buhay mo. Sapagkat sa unang buhay mo, wala kang alam kundi humanap ng bagay at salapi. Ngunit nang natutunan mo siya, ang hinahanap mo na ang liwanag, ang pangunawa ng isip at diwa mo. Kaya, nang sidlan ka ng liwanag at pangunawa, pati puso mo'y naaliw na tuwa nagagalak. At sa bawat araw na ikay natutuwa nagagalak, nasisiyahan ka man din, sapagkat iba ang pandamang dulot niya sa dulot ng mga bagay lamang. Mga minamahal, walang masama ang mag-impok, hindi masama ang mag-imbak. Subalit wikang maliwanag, huwag maging daan ang kasalanan at pagkakasala ang paglilikom at pagtitipon ninyo. Sapagkat kung saan naroon ang isip at damdamin ng tao, naroroon ang mithiin niyang magawa at masunod ang sarili. Tandaan ninyo, kailanman ay hindi magagawa ng tao ang bumuhay at makabuhay. Kaya't ang nag-iimpok ng yamang pang-espiritual, nakakamtan niya, Diyos amang mahal. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kapag kumilos ang Ama sa buhay ninyo, minsan magigitla ka pa, mahihiwagaan ka. Kumisan, kay luwat niyang pinagbata ka. Sa isang iglap pala, yung pagbabata mong iyon, yun lang pala ang paraan, napakadali, napakagaan. Ngunit bakit hindi mo nalaman noon? Bakit hindi niya pinakita yun? At bakit hindi niya pinabatid sa iyo? Sapagkat, yun ang patuto niya, kung hindi niya gustong ipakita, ibigay sa iyo, kahit anong gawin mo, wala ka makikita at mabibigay sa iyo. Ngunit kapag ginusto niya sa isang iglap, may magagawa siyang paraan sa buhay mo. Buhay ba ang Diyos?
Naganap na ba sa buhay nyo ang marami kayong binata? Subalit sa pananampalataya at pananalig nyo sa Ama, ay naibigay niya sa inyo ang tatag at tibay ng loob, na may kapayapaan ng kaisipan, malinaw na pangunawa at malinis na diwa. At nang nabata ninyo kung ano yung binabata ninyo, nang isang araw na kayo'y pinalaya, nasabi ninyo, yun lang pala ang paraan. Subalit, di bali, naramdaman ko ngayon kung paano kahalaga ang Diyos, nakita ko kung paano siya kumilos, hindi ba't siya unang dapat natututunan at matututunan ng tao? Kapag may ginawa siyang mabuti sa inyo, dapat makilala nyo ang mga mahihuwagang gawa niya at mahimalang mga salita niya. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Halimbawa, mayroon kang matagal ng kasama, binigay mo na lahat. Ang magagawa mo sa kanya, minahal mo, inunawa mo, problema mo siya. Hindi siya makakilala, hindi siya makadama sa kung anong ginagawa mo sa kanya. Panay ang dulog mo, panay ang tiwala mo, panay ang paniniwala mong isang araw malalayaan mo rin yan at bibigyan ka ng totoo tapat sa buhay mo. Isang araw, hindi mo man hinahanap, may mag-aalok sa'yo. Pwede po ba akong pumasok sa inyo? At susubukan mo ito ngayon. At nang maging tapat siya sa'yo, napagnilayan mo, makakatagpo rin pala ako. Kadami ko pang hirap ng loob na naranasan sa taong ito. Bakit nangyayari kung magkaminsan yan? Upang may patawarin ka, may unawain ka, may tanggapin ka, na pagbabata, at ang pagbabata mo, Diyos Ama pala ay kasama. Buhay ba ang Diyos? Kung minsan, iba't iba na ang hinanap mong hanap buhay, iba't iba na ang pinilit mong gawing magnegosyo, iba't iba na ang sinubukan mong hanap buhay na may negosyo ako, ganito at ganyan, wala pa rin nagtitibay, hindi pa rin lumalago, hindi umuunlad. At isang araw, nang ibibigay na ng Ama ang ikalalago at ikabubuti ng buhay mo, isang iglap binigay niya sa simple lang palang pamamaraan. At nang makita mo, noon, inaayaw-ayawan ko yung ganun. Yun pala ang magbibigay ng maganda sa akin. Yun pala ang makatutulong sa akin. Yun pala ang makapagdudulot ng maganda at mabuti sa akin. Kung minsan, kailangan magnilay ang tao. Magsuri, magtanto, at magbulay. Sapagkat hindi lahat sa maraming paraan, hindi lahat sa magandang pamamaraan na sa palagay ng tao yun ang maganda, yun ang mabuti. Kapag di ginusto ng Ama, wala pa rin mabuti at magandang kakamtin kayo. Subalit kapag siyang kumilos, siyang iglap, sandali lang, ibibigay niya at maibibigay niya ang marapat sa inyo. Tulad ng karamdaman, binatan nyo kay luwat, kay dami ninyong tinunguhan, kay daming nagsabi sa inyo, kay dami ninyong sinubukan, kay dami ninyong pinaroonan. So, balit sa isang iglap, yun pala simple lamang ang paraan ng iyong kagalingan. At nang ibigay sa iyo, hindi ka pala gagastos. Wala ka lang palang gastos. Hindi ka naman pala gagastos ng malaki. Ngunit tinutukso ka. Maraming tumutukso sa iyo at sinasabi sa iyo, katanga mo naman ka. May pera ka, bakit kaya ka dyan nagpupunta? Kung yung nag-aral, hindi makapagpagaling kumisan, yan pa ang di nag-aral. Dahil matibay at matatag ang panuntunan at panindigan mo, nararamdaman mo na ang Diyos na buhay kumikilos sa buhay mo, at naunawaan mo na ang mga salita niyang mahiwaga, mahimala, pinagtibay mo sarili mo. Hanggang isang araw, Diyos ko, noon, saan tambak ako kung magbigay ng pera para bumili ng ganito at ganyang gamot? Noon, hanap ako kung saan dako, mautangan ko, mahihiraman ko, mahihingan ko. Yung palang Diyos lang pala nalalapitan ko na magpapakatotoo ako. Mga minamahal, iba't ibang kaganapan sa buhay ng tao. Iba't ibang pinatutupad niya, iba't ibang pagsubok niya, iba't iba. Ngunit siya, huwag niyong susubukan, sapagkat kailanman hindi siya masusubukan. Buhay ba ang Diyos?
Kung minsan sa simpleng salita, lumalawak na susunog, nagkakaroon ng hidwaan at alitan, hiwalayan. Ngunit kapag sinuri mo, kapag nakapagtanto ka at nagliwanag ang isip mo, ang diwa mo'y nabuksan, Diyos ko, bakit nangyari yun? Wala naman palang kadahi-dahilan at hindi naman pala dapat patulan at hindi pala dapat pakinggan. Kung nakinig lamang ako sa iyo, Ama, at ikaw ang sinunod ko, di sinsanay kay ganda, kay sarap ng pakiramdam ko. Kuminsan sa mga pangyayari, dapat magnilay ang tao. Ang nagpapalala ng kanilang sitwasyon, karamdaman, sila rin naman. Hindi ang Ama, hindi ang sinuman, sila rin naman. Mga minamahal, tandaan ninyo, kung ang tao lamang ay marunong magkiisa at makipag-isa sa Espiritu Santo, walang magkakaroon ng hidwaan, alitan, kaguluhan, laban-laban at hiwalayan, kundi magmamahalan, magkakaisa at magdadamayan. Buhay ba ang Ama? At yun ang palatandaan at patutuo ng Ama, kapag ang Espiritu niyang nanguna, walang hindi magliliwanag, mabubuo, na wasak, na nadimlan, walang hindi makasasadyad sa kanyang hangganan. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagarian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagala kay inyong kamtan. Ang may pandinig ay nakarinig. Kung minsan, hinahamon ang iyong katatagan, ang iyong katapatan, sa pagtitimpi mo sa kapwa mo. Subalit, ipalamang mo ang Ama, hindi ka matatalo ng nanunukso sa iyo. Sapagkat ang Diyos Ama at Diyos Anak ay magkasama sa isang Espiritu Santo. Kaya kung isang banal na Espiritu ang mag-aari sa tao, kailan may walang tukso na mangingibabaw sa sinumang tao. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Alalaumbaga, sumisilay ang liwanag na walang nakapagpapaliwanag at magbubukas liwanag. Ngunit ang Ama, na pagbubukang liwayway niya, walang nakakakita sa Kanya. Lagi niyong tandaan, ang lahat ng gusto niyang buksan ay mabubuksan niya. Ang lahat ng gusto niyang isarado ay maisasarado niya. Ang lahat ng nais niyang ibigay ay maibibigay niya. Ngunit, at pasubali, magbigay ka muna nang may tanggapin ka. Yan ang patutuo. Ibigay mo ang sarili mo, ibigay mo ang isip mo, ibigay mo ang puso mo. Tatanggap ka ng higit na ibayong galak sa puso't isip mo. Mananahan ang kapayapaan, ang kasiglahan, sa iyo ay daratal. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? O sige, sino ba yung may bakura na puro damuhan, na agad pagdakay, makinis, malinis? Meron ba? Siguro kung tatamad-tamad ka, baka abutin pa yan ng buwan o taon kapag paglinis ka ng karampot, tumigil ka muna, iniwanan mo muna, at sinabi mo bukas naman ang iba. Bago mo sinimulan yung ibang pupuntahan mong lilinisin, may damo na naman yung nilinis mo. Kaya kapag hindi mo tinuloy-tuloy yun, maaring mas malago pa yung babalikan mo sa unang nilinis mo. Yan ang pagbabagong buhay. Kung ang paglilinis sa iyo ay panandaliang araw lamang, at pagkatapos sa ibang araw, marumi na naman ang kaisipan mo at kalooban, hindi ka malulubos ang kalinisan mula sa amang mahal, sapagkat paulit-ulit na nang ika'y narurumihan. Kaya't ang wika ng Ama, kung kayo'y magbabagong buhay, diretso na lamang. Tulad ng pagtahak, kung kayo'y lilingon-lingon at babalik-balik, di kayo makaparoroon sa inyong paroroonan. Kaya ang wika ng Ama ay maliwanag. Mga anak, kung ako'y diringgin nyo, susundin nyo, pati aral ko'y gustuhin nyo. At kapag ginusto nyo at nais sa buhay ito, pakikita ko kapangyarihan ng mga salita ko. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Sa tao din nawawala ang sulsul. Subalit kaawa-awa ang mapanulsul. Lalo't ang sinusulsul niya ay mali at masama. At yun naman sumunod sa kanya ay napariwara.
Mapapalad ang mga sulsul sa kabutihan at nanunulsul sa ikabubuti. Ang Ama, ang kabutihan at ipagpapala nila. Subalit, kahabag-habag ang mga pinagdaraanan ng hidwaan at alitan. Ang Ama, di nasisilayan, may ganting. Hindi niya alam, bilang tao lamang, kung kailan ibibigay at kung kailan niya makakamtan. Tanging Ama lamang ang nakababatid, nakalilirip ng gawa ni numan. Tanging Ama lamang ang makababatid, nakalilirip ng gawa ni numan. Kaya't ang Amang di nyo nakikita, siyang pag-ukulan nyo ng pansin at panahon, at ang lahat ng panahon at araw sa buhay nyo, pagtutuunan niya kayo ng pansin. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya nga, sa ikalawang sulat ni Pablo kay Timoteo, ang wika niya ay, mula kay Pablo na niloob ng Diyos na maging apostol ni Kristo Jesus, upang mangaral tungkol sa buhay na pinangakong kakamtan natin kay Kristo Jesus. Kay Timoteo na minamahal kong anak, sumaiyo nawa ang pagpapala, ang habag at ang kapayapaan mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Nagpapasalamat ako sa Diyos na pinaglilingkuran ko ng tapat, tulad ng ginawa ng aking mga ninuno tuwing aalalahanin kita sa aking mga panalangin araw-gabi. Sabik na akong makita ka upang malubos ang aking kagalakan. Lalo na kapag naalala ko ang iyong pagluha. Hindi ko nakakalimutan ang tapat mong pananampalataya. Katulad ng pananampalataya ng iyong Lola Loida at si Eunice na iyong ina. Natitiyak kong taglay mo pa ngayon ang pananampalatayang iyon. Dahil dito, pinaalala ko sa iyo na maging masigasig ka sa pagtupad sa tungkuling tinanggap mo sa Diyos. Nang ipatong ko ang aking mga kamay sa ulo mo, sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Kaya nga, napakaliwanag ang espiritong banal. Ano ang dulot? Baybayin natin. Tapang, pag-ibig, kapangyarihan na magpigil sa sarili. Kung magkagayon, patotohanan ng mga nagtataglay, na mga nagsasabing sila ang mabuti, sila ang tama, maging tama tumpak ang gawa nila sa kapwa. Sa gayon, hindi na sila manunuligsa. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakay inyong kamtan. Sapagkat walang hukom, walang tunay na hukom at handugan ng tunay na buhay, maliban ang Amang walang hanggan. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Sinuko nyo na ba ang sarili nyo? Ibinigay nyo ba ang kalooban nyo sa Ama? Ibinigay nyo ba ang pag-iisip nyo sa Kanya? Kung magkagayon, siya mismong mangunguna sa pamamagitan ng Espiritu niya upang ikaw na anak niya na alam niyang marupok, mabigyan ka ng tapang at katatagan. Upang ikaw na anak niyang alam niyang mahina na lumaban sa sarili mong kagustuhan at panawagan ng laman ay makapagpigil na mainam. Sapagkat ang naghahari sa iyo at nangunguna mula ulo hanggang talampakan, Diyos Espiritu. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Wika ngang maliwanag, kailan may di madadaya at di mo madadaya ang Diyos mo na mahiwaga. Kaya't sa Kanya ka unang magpakatutot, magpakatapat. Mararamdaman mo kung paano Kanya pinaghahariang ganap. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Kapag napakininggan mo at sinunod mo yung kapwa mong hindi naman ginagawa yung ginagawa mo,
Hindi naman nakikita yung nakikita mo. Hindi naman sinusundan yung sinusundan mo. Hindi naman naririnig yung naririnig mo. Anong maituturo mabuti sa'yo? Subalit, kung kapwa iisa kayong sumusunod sa isang sinusundan nyo, kapwa kayo isa sa pinakikinggan nyo, iisa ang tuntunin ninyo, mapapakinabangan ang pagsunod nyong kapwa iisa, sapagkat ang amang mabuti sa lahat, di kayo mapapahamak kailanman. Sapagkat ang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, buhay sa piling ng tao. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Buhay ba ang Diyos? Ang wika nga, kapag pumatol ka sa lasing, wala kang katwiran. Kapag pumatol ka sa abnormal, wala kang katwiran. Kapag pumatol ka sa salitang hindi tama, ikaw ay mapapasama. Patulan mo ang mga banal na aral ng Ama, mapapabuti ka, pawa. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Tandaan ninyo, may kapwa kayong ang gusto'y mahalin kayo at iangat ang inyong katauhan. May kapwa naman kayong aninalay bagsak kayo ng lubusan. Ngunit at pasubalit, kung kayo'y natutuwa sa kanilang ginagawa, hindi nyo napapatulat papansinin ang nagdudulot sa inyo ng masama. Sapagkat ang Ama, ang Diyos na mapagpala, nagdudulot ng mabuti pawa. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Kapag pinanindigan mong kaya ng Diyos na ibigay sa iyo, ang alam mong maibibigay niya at kaya mo na panindigang hintayin at batahin ito, ipaglaban mo. Hanggang sa hindi mo namamalayan, ang pinaglaban mong pagbabata, paghihintay, at paniniwala at pagtitiwala mong Ama ay kaya niyang ibigay sa iyo sa ikabubuti at makabubuti ng kapwa mo, isang araw, ginitla ka pa niya. Eto na pala. Hindi mo na hiniling at hindi ka na humihiling at di mo na inaasahan, doon niya binigay. Buhay ba ang Ama? Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagarian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakay, inyong kamtan. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Walang pinagkaiba yan sa wala na. Hindi mo na maramdaman ang kagalingan. Ginawa na sa iyo lahat. Kung saan-saan ka na dinala ng iyong pamilyang minamahal. Ang lahat ng kakayahan nila, ang lahat ng kakayahan ng mga nagmamahal sa iyo, ginawa na sa iyo. Wala ka pa rin nakamtan, sinuko mo na. Wala na, parang hinihintay mo na lang mamatay ka. Ba isang araw nung kumilos siya, hindi ka pa pala mamamatay, bubuhayin ka pa, hindi ba matutuwa ka? Yan ang dapat ninyong asahan. Ang sa tuwin ay may bukas pa na may maganda na magaganap sa buhay ninyo. Na may maganda na ipagkakaloob ang Ama. Na may hiwaga na kakamtin kayo. Na mahimala siyang gumawa sa lupa. Pagpalain kayo. May tanong baga kayo? Wala kayong itatanong at di kayo magtatanong. Wala rin akong tanong. Kaya masaya ba kayo? Maligaya ba kayo? Totoo ba ang Diyos? Ang mga nagsisikap na makapakatotoo, nakakamtan nila ito. Ang nagsisikap na mabuksan ang pangunawa, nakakamtan nila ito. Ang nagsisikap na maramdaman nila ang Diyos na buhay at pag-ibig ni Numan, nakakamtan nila ito. Ang Diyos na mahiwaga, tapat kanino man, nagbibigay ng marapat kanino mang kanyang anak na nagtitiwala at nananalig pawa, kaya sila'y nahihiwagaan. Kaya kapag nakamtan nyo na ang kahiwaga at himala ng Ama, mapupurin nyo siyang walang humpay, mapapasalamatan nyo siyang walang katapusan. Kaya nga, upang kamtin ito at mapatutuhanan ng salita niya ay buhay at makapangyarihan, anong dapat gawin? Kilalanin siya, sundin siya, tanggapin siya, mahalin siya, igalang siya sa isip, sa salita at sa gawa. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Sabi nga,
Huwag kang mangarap ng mataas at baka ikaw ay bumagsak. Subalit kung ang pananalig mo'y tapat sa Ama, kahit pagkataas-taas ng pangarap mo, alam mong maibibigay niya. Kung makabubutit, ikabubuti ng kapwa mo't di lamang sa'yo, huwag mong alisin ang mataas na paningin mo, pananalig sa mataas mong pangarap na makabubuti at di makakasama. Subalit, kung makasasama at sa tayog ng iyong pangarap at tayog ng iyong gusto, palalo ka't mayabang ka, huwag kang umasa tao. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Ano pinapangarap mo? Na kumisan, nawa ikay ding gamitin ng Ama. Naway gamitin ka rin maging mabuti sa kapwa mo at maging isang daan at daluyan para sa kabutihan at pagpapala niya. Dahil totoo ang Ama, ang nangangarap para sa kapwa niya, ang nagmimithi para sa kabubuti ng kapwa niya, may paraan at pamamaraan siya na mabibigay at naibibigay, maibibigay niya. Kaya ang lahat ay pamamaraan niya sa kabuti at kabanalan, ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Buhay bang Diyos? Kay buti ng Ama, may binigyan siyang talino para makapagbuo ng sa electrician baga, makapagbalangkas ng tahanan. Sa tahanan, kay palad ng malaki ang bahay na isang tao lang ang kanyang pinagawa, natapos niyang payapa, natapos niyang maganda at maayos. Meron kaya noon? Meron kayang ganon? Wala. Sapagkat paano niyang mabubuo, paano niyang magagawa? O sige, alam niya man lahat gawin yon, kaya niyang gawin lahat yon. Pag papalatada na siya, sino maghahakot, sino maghahalo, siya pa rin. Mga mahal, kaya ang Ama, sa pagbabalangkas niya ng kabanalan sa bawat anak niya, marami siyang binibigay na kaparaanan sa mga kapatid sa pananampalataya. Kaya kung nagkakaisang bawat isa, ang natutunan ng isa ay matututunan ng iba. Ang naibigay ng kapwa mo, maibibigay mo rin sa iba. Kaya't kung ano ang binigay mo, may pamamahagi mo rin ito. Sapagkat sa Ama nagmula ang mga binabahagi mo, sa Ama magmumula ang pagbabahagi mo. Buhay bang Ama? Kaya mapapalad ang mga anak niya na patuloy nagmimiting makabuo ng balangkas mula sa Kanya at makatanggap sila ng tunay na liwanag na walang kamatayan at mabuo ang pananalig at pananampalataya. Pagharian kayo, mga minamahal ko. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Oh, dahil tapat, totoo ang Diyos, ano ang nakamtan nyo? Ang totoong nananalig at totoong nananampalataya, hindi alingas-ngas, hindi pa bago-bago ang isip, hindi pa bago-bago ang damdamin. Isa lang ang direksyon, maghintay, magbata, at manalig, na tatamuhin ka kamtin niya, kahit ano pang mga pinagdaraanan niya, sapagkat alam niya, may Diyos na ginagalang, sinasamba, tinatawagan, at pinupuri siya. May Diyos na kinilala siya, sinasamba, kinikilala, minamahal niya. May Diyos na tapat sa lahat ng mga anak niya. May Diyos na makapangyarihan na buhay kahit sa dako. Sa apat na sulok ng daigdig, siya'y buhay na di patay, nalilingap, magmamahal, papatnubay, gagabay, at kukupkop. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Kaya huwag ipagpalit ang kaloob niya. Sa panandali ang galit, hinanakit, pagdaramdam, puot at inggit. Sapagkat sayang ang sinimulan at binigay niya pasimula sa buhay mo. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, pakinggan man kayo at hindi nang ayaw sa inyo. Ang Ama lang ang makinig sa inyo ay masaya at maligaya dapat kayo.
Sundin man at di kayo sundin ang kapwa nyo, nagmimithi kayong magpakabuti sa kanila at kumilala at makakakilala at magpakilala sa Ama, bayaan nyo lang sila. Ang mahalaga, sinusunod nyo yung Ama. Buhay bang Ama? Kaya sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong ganap. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Buhay bang Diyos? Sa Ama nagmumula ang mabuting pag-iisip, sa Ama nagmumula ang magandang kalooban, sa Ama nagmumula ang malawak na pangunawa, sa Ama nagmumula ang pagtitibay ng loob, sa Ama nagmumula ang tapang at katatagan ng kalooban at kaisipan. Sa Ama lahat, magmumula ang pawang mabuti at ikabubuti, sapagkat siya'y banal, totoo, kanino man. Pagpalain kayo, mga minamahal ko, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Ama eka siya ng Ama, ba't di niya sinasama si Kristo? Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Oo. Di ba tapat at totoo? Oh, ano? 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 Yan, ambing sa batang ito. May taong matanda na, may gulang, ganyan siya. Patay mali siya baga. Sasabihin mo, oy, ano? Oy, ano? Oy, ano? Nakikita ka naman niya. Pag galit siya sa'yo, hindi ka pakikinggan niya. Buhay bang Ama? Isang halimbawa lamang ito. Subalit ikaw namang hindi galit, ano ba kung di ka pakinggan at hindi ka harapin? Patuloy kang umarap dahil kayo walang galit. Buhay bang Diyos? At yan ang palatandaan at patotoo na haharap mo at makakaharap mo kapwa mo tao kung walang damdaming masama sa puso mo. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan. Dakila ang Diyos, tapat ang Diyos, totoo ang Diyos. Pag naramdaman nyo siya, huwag na kayong magmiting mawalay ang damdaming ito sapagkat itong bubuhay sa inyo ng tunay na ligaya. Ang may pandinig ay nakarinig. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo naghihintay. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw,
ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Lagi niyong tatandaan, wala namang magaling na tao, walang matalinong magpahayag ng mga banal na salita ng Ama. Walang napakadalubhasa sa mga salita niya. Dumadalubhasa, nagkakaroong kadalubhasaan ng tao, yung taong mamamahayag dahil sa banal na Espiritu niya, sa pagtanggap, pagkilala at pakikipagtotoo. Subalit kung ganang sila bilang tao, walang dalubhasa sa banal na salita. Kaya nga, kayo, pag sabihin hindi ko alam, hindi ako matututo, wala akong alam. Kapag ang Diyos ang may hinanap nyo at nasumpungan nyo, siyang magbibigay ng karunungan. Kaya nga, matututunan mo na, oo nga, ba't ba pinipilit ko yun, di naman kaya ng kapwa ko? Oo nga, bakit ba gusto ko sundin ako hindi naman niya alam yung alam ko? Oo nga, bakit kaya gusto kong pakinggan siya? Mali naman siya. Oo nga, ba't kaya gusto niya ako mauna sa kanya? Ba't hindi kaya ang Diyos? Ganyan, ituturo ang lahat upang di ka maging malabis, magmalabis, at labis-labis sa mali, sa di marapat, at di nararapat. Sapagkat ang tuturo niya sa iyo, ang makakabuti, nakabubuti, at ikabubuti mo, at ng kapwa mo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya, sa halip magmukmuk ka, pag ikay nagagalit, anong gagawin mo? Sa halip na magmukmuk ka, kapag nanlulambot ka, anong gagawin mo? Sa halip na magmumukmuk ka, sa pagkat ikay naiinis na, anong gagawin mo? Sa halip na magmukmuk ka, kapag may nararamdaman ka, anong gagawin mo? Sa halip na magmukmuk ka, kapag may hinahanap ka sa buhay mo, hindi mo makita, anong gagawin mo? O lahat na yan, hanapin mo ang Diyos, at ikay tutulungan, tuturuan niya. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Sabi pa ng iba, ano naman, kahit hindi naman ako magpunta ron. Oo, wala namang namimilit sa'yo. Kahit na kailan, walang mamimilit na tao at magpipilit sa'yo. Kaya lang, suriin mo rin ang ginagawa mo. Ba't ka nakakatwiran at mangangatwiran? Totoo ka ba? Ang mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Wagas at tapat ang pagmamahal niya. Ang wika nga niya, tandaan nyo, nagsasawa rin ako, manghihinawa rin ako. Kaya, kung ako'y noon, salita ng salita, sa iyo nakikipag-usap, ngayon wala ka nang maririnig, bahala ka na kung anong gusto mong gawin sa buhay mo. Buhay ba ang Diyos? Dahil nagkakasala lang ang tao kapag tuwid ka ng tuwid, di naman totoong ginagawa. Salita ka ng salita, pangako naman ang pangako, hindi naman tumutupad. Sino dinadaya? Para hindi ka magkasalang matulad sa kanya, sinungaling ka't nagsisinungaling, edi huwag ka na rin magsalita. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? At ituturo ng Panginoon yon, tandaan ninyo. Alam niya kung kanino mo bibigkasin ang kanyang salita. Alam niya kung sino yung pangungusapan niya. Alam niya kung yung sumusunod at hindi. Buhay ba ang Diyos? Kaya, malungkot kayo kapag pinagsawaan na kayo. Subalit matuwa kayo kapag pinangungusapan pa kayo. Sapagkat napakasarap ang usapan at ituwid, itama. Ngunit kung hindi ka na tinutuwid at di ka na tinatama, malungkot ka na. Sapagkat kung tama ginagawa mo, dapat ginagawa mo ang mabuti sa iyo, Ama. Ngunit dahil hindi mo masunod ang gawa niya, patotoong pagkatao at pagkatao lamang ang pinaiiran mo. Nasaan ang banal na Espiritu? Mga mahal, mapapalad kayong sa bawat araw at gabi man. Pinangingibabaw ang kaloob at kagustuhan ng Ama at di ang inyong sarili. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos?
Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya sa inyo pong lahat, mamaya pa. Kaya, mabait po kayo, no? Mabait kayo, no? Para kayo'y makapagpahinga rin, mga lingkod, tutulog, uuwi sila. Tayo na, uwi na. Buhay po ba ang Diyos? Tama po ba? Diyos ba'y buhay? Diyos ba'y mapagmahal? Diyos ba'y biyaya at pagpapala ang taglay? Aba, kanino kayo lalapit? Walang ibang Diyos. Sino ang Diyos ng katotohanan? Nakakatuwa at tunay na nakatutuwa. Kanina po, minessage ako ng isang alagad ko sa pamamagitan ng Espiritu na naging alagad ko at kinwento niya ganito, ganito, ganito. Sabi niya, naalala ko po yung mga nung nandun pa sa binalik sa akin ng Espiritu, yung ganito, 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 ganito. At meron po ako naging amo na blank, 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 blank. Ang sinasamba nila ay si blank, blank, blank. Alam niyo po, sabi niya po, alam niyo po, kaapo, naawa po ako sa kanya. Sabi niya, 80 na ako. Sabi niya, gusto ko nang mamatay. Sayang lang palang mga pera na yan. Wala pala, kang kwenta yan. Sabi niya, pero hindi pa rin niya kilala ang Panginoon dahil ang sinasamba niya ay ang nakatala sa banal na aklat na Diyos-Diyosan. Pero hindi po ako maninira at ayaw ko sabihin kung ano yon at sino yon. Yon, ng unang panahon ni Moises, ng mga sinamba, ng mga blank, 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 blank. Ngayon, hindi ito Diyos-Diyosan at walang Diyos-Diyosan dito. Totoong nagpakatao, ngunit naging Diyos na totoo. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, kaya, kahit ano sabihin mo, basta may Diyos, akong totoo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dahil, kung gusto mo maligtas, higit kami. Kung gusto mong mapayapa, higit kami. Kung gusto nyong masaya, higit kami. Kaya kami nariritong naglilingkod sa inyo. Gusto naming mapayapa, masaya, maligaya. Dahil may Diyos na totoo kami. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, hindi ko kayo lilinlangin, dadayain at lalong hindi ko kayo lolokohin. Sumamba lang kayo dito. Dahil wala kayong dapat sambahing tao, kundi ang Diyos Ama na totoo. Diyos Anak, Diyos Espiritu. Pagpalain kayo. Tayo na. Uwi na. Mamaya na po uli.